Pero sa tuwing nilalabanan niya ang mga tinig, nagiging mas malala naman ang pag-atake sa kanya. Binibigyan ako ng sakit, bigla akong nagkakahika na wala naman ako dating hika. Pag ino-oxygen ako, parang iba yung pakiramdam ko. Parang sabi ko, hindi naman ganyan ang symptoms ng mga talagang totoong hinihika. Sa akin, iba. Nang lumapit si Menji sa isang obispo para idulog ang kanyang problema at ipakita ang kanyang sinulat, nagulat siya sa sinabi nito. Hindi yan totoo. Sabi niya, siguro nagpapagamot ka sa mga albularyo. Ang hindi ko naman alam, parang wala sa isip ko. Sabi ko, hindi ho. Dininay ko na kaagad. Sa puntong ito, naisipan na niyang humingi ng tulong. Father, may bumubulong po sa akin. Naintindihan ko. Kasama ang isang kaibigan, natuntun niya si Father Siquia. Miss Menji, kailangan mo ng intergenerational healing. Matapos ang interview at psychiatric evaluation, sa wakas ay naliwanagan din si Menji sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ang kanyang diagnosis sa akin is grave oppression. Kasi sa sobra ng daming manifestation sa akin. Noong una nga, hindi ko maintindihan. Ano kaya yung mga sinasabi nito? Totoo. Sa isip-isip, totoo kaya itong mga ano? Tapos, ang advice naman ni Father Mario nung una naming kita, ilista ko daw lahat kung sino sa mga angkan ko ang nanggagamot, nanguhula, saka kung saan ako pumunta ng mga manggagamot, kung saan ako nagpahula, kung saan ako kung ano pa yung mga ginawa ko. Pero pinilit ko rin, inilista ko, dinala ko. Ang ginawa niya, pinarenounce na niya ako doon, dinala niya ako sa Blessed Sacrament. Lahat ng mga nilista kung saan ako nagpunta, isinuko ko nga sa Panginoon. In the name of Jesus, I break the consecration upon you. And I command all spirits associated with this consecration to go immediately directly to the foot of the cross. Yun nga, pag-uwi ko, naramdaman ko, nagkaroon nga ako ng emotional healing. Hindi naging madali ang paghilom ni Menji. Taon din ang inabot at marami pang healing sessions bago siya tuluyang iwan ng mga tinig. Sa ngayon, dasal ang lagi niyang sandata. Naging malinaw din ang isang misyong pilit niyang isinasakatuparan araw-araw. Nag-apostolate ngayon sa mga tao na huwag kayong maniwala sa mga tawas, huwag kayong magpahula, huwag kayong maglagay ng pungsoy-pungsoy dyan sa mga bahay niyo, huwag kayong maglagay ng mga wind chimes, kung ano-ano. Dahil window yan para ma-open kayo sa bad spirit, imbis na gaganda ang buhay niyo, imbis na gagrasyahan kayo ng Diyos, hindi ka raw walang grasyang papasok sa loob ng bahay niyo, lalo na kayong iharas ng evil. Kasi naintindihan ko na lahat This is brought to you by Dairy Cream. Pinipili ng mapiling ina.
This message is brought to you by PLDT Telerewards.